Welcome to this new episode of Negosyo University. Yes, mga kanegosyo, ang ating topic for today is about the basics of business taxes. Ayan, talagang napapanahon tong term na to ngayon, Vlad, no? Kasi bakit hindi po natin dapat kaligtaan ang pagbabayad ng buwis kahit na po tayo ay maliit na negosyo pa lamang. Ayan, kaya naman, ngayon mga kanegosyo, no, ang ating host ngayon ay 3-in-1. Ayan, diba? Certified Public Accountant, a business owner, at pangatlo, syempre magtuturo po sa atin sa pinakasimpleng paraan kung paano natin maiintindihan itong business taxes. Welcome to today's lesson. Business taxes are payments that companies must make to the government based on their earnings and activities. Meeting these tax obligations is crucial. When a business handles its taxes correctly, they not only comply with the law, but also build a positive reputation with tax authorities. It also ensures financial stability, helping businesses plan for the future and invest in growth opportunities. Additionally, staying on top of taxes helps avoid legal issues and builds trust with customers and investors, paving the way for long-term clear government record and business success. Some business owners, yung salitang tax or taxation, medyo ilag na sila no? Pero talagang dapat po malaman po natin ang about sa taxes. Kahit yung pinaka-basic lang. Yes, mga kanegosyo, no, talagang recommended na tayong mga business owners, dapat ay familiar po tayo doon sa type ng taxes na applicable doon sa ating negosyo. Although pwede naman po tayong mag-hire ng bookkeeper or ng accountant, pero lagi nating sinasabi na dapat po tayong mga business owners ang unang nakakaintindi. No? Ang una pong nalalaman natin kung ano ba yung paano ginagawa yung mga financial statements, paano sila nagbubook ng ating mga expenses at ng ating mga revenue. Ayan, para alam natin ngayon kung maayos ba yung ginagawa nila na trabaho. Hindi tayo magbabayad dun Dapat alam natin yung binabayaran natin. Kaya mga kanegosyo, simulan naman natin ito doon sa kinds ng taxes dito sa Pilipinas. So meron po tayong dalawa. Ang una po ay yung national taxes. Ang national taxes po, ito po yung taxes na direkta po nating ibinabayad sa gobyerno. No? Nire-remit natin ito sa BIR o yung tinatawag natin na Bureau of Internal Revenue. Ayan, so ang mga examples po ng national taxes, ito po yung mga excise tax, yung mga VAT or value added tax, mga income tax, no? At yung tayo no mga business owners, mas marami po ang binabayaran natin na national taxes as compared sa local taxes. Ang pangalawa naman po na types ng ating taxation dito sa Pilipinas ay ang local taxes. Ang local taxes naman po, ito ay binabayaran natin sa mga LGUs or local government units na nakakasakop doon sa location kung nasaan ang ating negosyo. No? At ito ginagamit po nila para sa kanilang operations at sa service. Ayan. Anong examples ng mga location? Barangay, municipalities, at cities. Ano naman ang examples ng mga local taxes? Ito po yung mga amilyar. No, yung real estate tax na binabayaran po natin yearly. No, usually ang deadline niyan mga January 31. Ganun din ang pagre-renew ng atin ng mga business permits. Ayan. At mga community tax, yan, lahat yan napupunta sa local government at yun nga po yung ginagamit nila pang-operate at para sa service sa bayan. Kanina diniscuss mo yung national tax at saka local tax. Ngayon naman, i-discuss po natin mga kanegosyo, ano pa yung mga uri naman ng business taxes dito naman sa Pilipinas, sa bansa natin, mga basic lang na dapat po nating malaman. Una pong dapat nating malaman ay yung sales tax. Ano ba yung sales tax? Ito ay buwis sa bawat benta natin or sales natin. Meron po itong dalawang uri.
na sales tax. Una is yung value-added tax, which is VAT. Ang VAT po ay 12%. Na po. Ibig sabihin, 12% ng benta mo, yun po ay taxable. Tinataksa na ang tawag ay value-added tax. Ang value-added tax po ay para sa mga negosyong merong revenue na 3 million and above. Paano po kung below 3 million yung aming revenue or benta? Wala na po ba kaming babayarang sales tax? Meron pa rin po. Ang tawag po dito is yung number 2 na percentage tax. Ang percentage tax po is a sales tax on your revenue if your business has below 3 million na sales. Ito po ay imbis na 12% sa VAT, 2% lang po ito. 2% of your sales yung babayaran mong tax or we call percentage tax para to sa mga non-VAT kung tawagin na mga entities. At ang pangalawa po na dapat nating malaman is yung excise tax. No po? Ang excise tax, hindi masyado itong ordinary or normal sa mga nagnenegosyo as compared sa sales tax. Excise tax kasi po, it is a tax on production, on consumption, and sale of a specific commodity or product. Pag sinabing specific, meron lang ilang specific na produkto na tinataksan ng excise tax tulad ng tobacco products, tulad ng petroleum products, mga automobiles. Yan po, meron po silang tinatawag na excise tax na ito po'y binabayaran po nila, depende po yung percentage na pwede po ninyong makita doon po sa ating BIR website. Pwede nyo pong i-check doon kung alin yung mga qualified for excise tax. Dahil hindi po lahat ay qualified sa excise tax. Only specific products or commodities ang subject sa excise tax. Yes, mga kanegosyo, ang ating third type of business type dito sa Pilipinas ay ang income tax. Yan. Ang income tax po, ito po yung tax na para doon sa earnings natin, net earnings ng ating negosyo. So may dalawa pong types doon, ang individual income tax at ang corporate income tax. No? So sa individual, ito po yung income tax kapag ka ang ating negosyo o yung structure po ng ating business ay sole proprietorship. Ibig sabihin ng sole proprietorship ay iisa lang po ang may-ari. So kapag ganun po yung ating income tax, ito po ay kino-considered as personal income. So isinasama po siya sa ITR o kung tawagin natin ay individual tax return na isinasubmit ito on or before April 15 of the following year. Ayun, yung individual income tax. Ang pangalawa naman po ay corporate income tax. Ang corporate income tax kapag ka naman po ang ating business structure ay corporation. So, pag corporation, ito po yung net earnings, no? Ibig sabihin na bawas na yung mga allowable deductions, ay dito po magbabase ng tax para sa income. At ang ating last na business tax ay ang compensation tax. Ang compensation tax, ito naman po yung para sa welfare ng ating mga empleyado. Katulad ng mga contributions natin sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig, no? O kaya yung withholding tax. Ang withholding tax, ito naman binabawas natin sa ating mga empleyado monthly sa kanilang salary at ito ay nire-remit natin sa BIR as withholding tax. Itong withholding tax na ito po ay pambawas ito doon sa income tax. Diba sabi natin kanina, meron tayong income tax na kailangang bayaran. So, para hindi na maghintay ang gobyerno na bayaran sila ng mga empleyado po natin, wini-withhold na po natin. Binabawasan na natin sila sa kanilang salary monthly at tayo na ang nagre-remit sa BIR. Ibabawas na lang iyon sa kanilang kabuang income tax. Ayun mga kanegosyo, di ba napakadali lang ng taxes, di ba? Ito lang iisipin natin sa taxes eh. Pag may benta ka, may tax yun. Okay, anong tawag? Sales tax.
Pagka may kita ka, net income ka, may tax yun. Ano tawag? Income tax. Pagka sweldo ka, may tax ka rin. Anong tawag doon? Withholding tax. Ayun. Yes. Pagka nag-import ka, may tax ka rin. Anong tawag doon? Import tax. Diba? Ayan. Yun lang po yung mga simpleng mga taxes na po. Na, nabanggit na po namin sa inyong basic business tax, pwede nyo ngayong i-search sa internet BIR, or sa BIR website yung mga rates. Kaya dapat at marapat lang na mag-contribute ka sa expenses ng gobyerno through your taxes. Kaya magbayad ng tama, magbayad ng maaga. At kung nahihirapan tayo, hindi tayo confident, no? Hindi tayo komportable na tayo yung gumawa nito by ourselves at mag-comply dahil hindi natin alam kung tama ba yung isasubmit natin na tax, tama ba yung mga forms, tama ba yung deadline. Ayan, sulit na rin po mga kanegosyo na mag-hire tayo o kaya mag-outsource tayo ng marunong at may alam at familiar dito sa mga taxes na ito, no? Dahil yun nga yung mga accountant, mga bookkeepers, no? Kapag nag-hire tayo, no, sulit na yun. Kasi kung namang gaano kalaki naman ang dadating sa atin ng mga penalties at sakit ng ulo, di ba? Ay sulit na maayos at yung peace of mind ay nandiyan dyan. Lagi nga nating sinasabi, no? Pagka nagka-penalty, halimbawa penalty 10,000. Alam mo ba kung ilang damit yung 10,000 na yan? 10,000 bentang damit mo muna yan bago mo kitain yung 10,000 yan. Napakahirap kumita. Kaya dapat ay huwag nating sayangin. Baka mauwi lang sa penalty. Ayan mga kanegosyo, ang ating negosyo lesson for today. Sana ay marami po kayong natutunan. Na-start ko yung flower shop from savings ko ng college. Then from there, lumago siya, nagkaroon kami ng event styling, ganyan. Then pandemic happened, we had to stop. And naisipan ko, after nun na mag-build ng online grocery since hindi siya available dito sa Baliwag. Then starting from there, naghanap ako ng suppliers ng vegetables and fruits from Baguio. Then dineliveran nila ako. Then nag-start ako ng 3,000 lang. Then later on, parang nag-grow siya. Kasi dumami yung customers, then unti-unti nagre-request sila ng baka may marinated meat. Then afterwards nun, unti-unti may nag-request, wala po bang luto na food. Tapos naging, ang tawag na namin dahil may nag-order na ng drinks and ng meals, naging home cafe. So the Baliwag Grocer Home Cafe. Doon kami nag-start. So nag-offer kami ng all-day breakfast. Yun. Then iba't ibang drinks, coffee, tapos yung fresh juices. I was blessed with, trustworthy na employees. Although pinanalangin ko naman yun na magkaroon kami ng mga pagkakatiwalaan na empleyado. Kaya ko silang iiwanan. Tapos lahat naman ang naipagkaloob sa amin na staff, parang lahat sila may malasakit para sa kumpanya. So, hindi ako nag-aalala na kahit wala ako sa cafe, may mangyayari. Then, kaya nilang i-handle kung may mga problems, ganyan. Masaya akong magnegosyo kasi gusto ko pong makatulong, hindi lang sa regular employees namin na makatulong sila sa family nila. Gusto ko rin tulungan yung mga working students kasi bibigay kami ng schedule na maluwag para sa kanila dahil gusto nilang kahit papano masustain yung pag-aaral nila. Then, nakakatuwa din kasing makita na yung mga empleyado nyo unti-unting nakakapagpundar ng iba't ibang gamit, ganyan. Tapos, parang nagsimula sila as server, ganyan. Then, nare-realize nila, magaling pala silang mag-bake, magaling pala silang mag-barista. Then, unti-unting na-enhance yung talents nila na nandi-discover din nila. Yun, kaya parang masaya akong magnegosyo.
Talking points. The form of business you operate determines what taxes you must pay and how you pay them. The following are the 5 general types of business taxes: income tax, estimated tax, self-employment tax, employment taxes, and excise tax. Siyempre mga kanegosyo, hindi po mawawala ang inyong paboritong homework. What are the 2 kinds of business taxes that are implemented here in the Philippines? Ayan mga kanegosyo, at nakatapos na tayo ng isang negosyo series dito sa ating programa na tinawag nating Financial Management. At lilipat na po tayo sa panibagong series. Yan, ako din ang unang mag-aabang dyan. Yes, kaya kung meron pa po kayong mga topics na gustong i-discuss o mga suggestions, recommendations, ay pwede po kayong mag-email sa negosuniversity@gmail.com. At susubukan po namin itong masagot sa abot ng aming makakaya. Kaya mga kanegosyo, maraming salamat po muli sa pagsama sa isa na namang makabuluhang episode ng Negosyo University. Kaya mga kanegosyo, tulad ng lagi naming sinasabi, wala pong a-absent at sama-sama pa rin tayong mag-aral at matutong magnegosyo dito lang sa Negosyo University Season 2.